sobrang sakit after hiwalayan, parte ng healing mo. So ito yung dapat nyo maintindihan. Na talagang after hiwalayan, after breakup, no, lalo na kung galing sa cheating, ang talagang nangyayari, sobrang sakit. And kahit nakailang linggo na, ilang buwan, sobrang sakit pa rin. So, yan ay part ng healing. Pabalik-balik yan, minsan nawawala, minsan nabalik, no? Recurrent yan, on and off yan. Kasi ang healing, mali ang pagkakaintindi ng nakararami sa atin eh. Ang healing kasi, pagdating sa breakup, pagdating sa hiwalayan, hindi yan yung ang healing ay dire-diretsong papaganon, yung parang graph na pataas na papaganon, no? Yung parang ang datingan ay yung walang sablay, dire-diretsong pataas na ganon. Hindi yun ganon. Ang healing is tataas, bababang ganon. So pababa, pataas hanggang ma-reach mo yung level na heal ka na. So ganon yun, hindi yung papadiretsong ganon. Dadating sa point na kahit nandito ka na, bababa ka pa rin. Tapos babalik ka ng konti, tapos bababa ka uli. Tapos babalik ka, and then dire-diretso bababa ka, tapos babalik uli, tataas, dire-diretso, heal ka na. So nakukuha nyo, struggle yan eh. Hindi yung dire-diretso, kaya huwag kayong magtataka kung bakit pagkailang linggo, yun na naman, bumalik na naman yung sakit. Parang feeling mo hindi ka na naman nakamove on, o parang back to zero ka. Mapifeel mo talaga yun eh. And gusto kong ipaunawa sa inyo na ito ay parte ng healing process. So, lahat ng galing dito sa ganitong sitwasyon or nararanasan ng ganitong sitwasyon, proseso ito. Part ito. So, hindi ibig sabihin, no, na yung sobrang sakit na nararamdaman mo after hiwalayan ay sinyalis na bigo ka sa pagmumove on. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Kasi parte yun ng healing. Ibig sabihin, nandun ka sa healing process. No? Na dumadating sa point na bumabalik yung sobrang sakit. Kasi ganun talaga ang healing eh. That's the natural process of healing. Ganun talaga yun. So, pag natapos na ang relasyon kasi, mayroon tinatawag na grieving process. No? Nag-grieve ka, nagdadalamhati ka. Bakit ka nagdadalamhati? Matatanong nyo. Ano yung reason? Bakit nagdadalamhati? It's because of the loss. Nawalan ka ng partner eh. Nawalan ka ng wife. Nawalan ka ng husband. 'Di ba? Nawalan ka ng girlfriend, nawalan ka ng boyfriend, nawalan ka ng live-in partner. Aba, di ka masakit yun? Lalo na kung mahal na mahal mo, o lalo na kung galing sa cheating ang pangyayaring ito. Di ba ga? Why? It's because you lost the connection. Nawalan ng connection ka sa iyong minamahal o sa iyong partner. Yung mga shared routines nyo, sobrang dami na hindi nyo na magagawa. Halimbawa, magkasabay ninyong sinusundo yung mga anak nyo sa school. Sabay kayong kumakain sa umaga. Sabay kayong nagdi-dinner. Sabay kayong natutulog, kasiping mo. Lagi kayong nagse-sex. O kaya ay lagi kayong nagbabakasyon o nag-unwind. Kasama mo siya, shared routines, shared responsibilities, biglang nawala. Ang tao, creature of habit yan. No? Based sa aking mga nababasang libro, ang human nature ng tao, we are creature of habit. Routine tayo, routine. Ngayon, pag nabago yung routine natin, mababago din yung utak natin, yung ating pamumuhay sa araw-araw. No? So, there will be alteration sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And the brain is affected, the mind is affected. That's the reason why nararamdaman natin yan. And also, not only shared routines. Nawala din yung future plans. Halimbawa, yung future plans nyo, mag-abroad kayo, magmamigrate kayo sa Canada, o magmamigrate kayo sa kung saang part ng Europe, o magtatrabaho kayo sa Middle East, o marami kayong mga future plans. Pupunta kayo sa New Zealand, doon kayo mag-aanak. So madami na mawawala. So yung plano nyo na kukuha kayo ng bahay sa Camellia, o kaya kukuha kayo ng bahay sa Amaya. So marami kayong plano na talagang hindi natutuloy. Masasakit yan ng mga pangyayari. Kaya yan yung connection mo sa kanya, yung shared routines, yung future plans. Wala yun eh. Lost na eh. Losses to eh. So what will happen then?
the brain, the mind will undergo no grieving process. Masakit yun. And the memory is always there. So laging sisibata pak sa utak mo, o nagsi-CR ka, biglang natay ka, biglang papasok sa isip mo, wala na pala kami. Wala na pala kami ng aking asawa. Wala na pala kami ng aking jowa. So biglang gaganon sa utak mo. No? Nakain ka na masarap, enjoy na enjoy ka, biglang naku, wala na pala akong misis. 'Di ba? That's the thing. So what's that? That's experiencing pain. So don't worry about it. It's normal. Hindi kayo nagfe-feel na mag-move on. That's the process of the brain. That's the process of our heart, heart and mind. So this is bakit pinaprocess ng brain? Bakit pinaprocess ng heart? Ano ang goal ng ating mind, ng ating heart? It is to accept what? The reality of change. Kasi change na, so nagchi-change na ang buhay mo, nababago na yung buhay mo, so masakit yan. So hinahayaan ng ating brain, ng ating heart, binibigyan tayo ng chance na magkameron tayo ng gradual acceptance para ma-accept na natin yung nangyayaring yon. That's the reason why it's part of the process. Okay? So ito'y pantulong. So talaga laging may pain. And here's the catch. Ito nagiging problema kaya hindi kayo nakaka-move on. Okay, ito. Sinusuppress nyo kasi yung feelings nyo. So, what I'm trying to tell you is, pinipigilan nyo, binabaliwala nyo eh. So, ang mangyayari niya, kung binabaliwala mo yung pain na yon, iniitsapwera mo, alam mong sobrang sakit, niloko ka, pero itinatanggi mo, ay hindi, kaya ko yan, hindi ako tinatablan, bakal ang puso ito, bakal hindi lalaki ako. O, ano mawawala sa akin? Wala. Anong wala? Part ng yan, ng healing process yan. So kailangan wag mong isusuppress, wag mong pipigilan, damdamin mo, namnamin mo, i-accept mo na masakit, i-process mo yung pain. Pag ipinaroses mo yung pain mo, hindi madidelay ang healing mo. Pero pagka yan ay itinanggi mo sa sarili mo na hindi ako nasasaktan, hindi mo ipinaroses yan, madidelay ang healing. Tatagal ang pag-move on mo. 5 taon na, hindi ka pa nakaka-move on. Tulala ka lagi. At lagi kang lasing. So that's what's happening here. So what is the right thing to do? The right thing to do is very simple. Okay, very simple. This is my takeaway. Let yourself feel the pain. Part ng process yan. Unti-unting maglalaho yung pain na yan. Huwag ninyong pigilan. Matik yan. Natural yan. Kumbaga yung lilipas din. Okay? Mawawala din yan. Kasi process yan eh. Nature yan eh. Parang gravity yan eh. You cannot fight the gravity. So kapag in-accept mo yung pain, it will automatically disappear. Right timing lang yan. Okay. So what will happen to you? You yourself is helping yourself para sa healing process. Para maganda ang healing mo. Ma-reach mo yung level ng healing na hinahanap mo. Ito ang magpapadali sa healing mo. Kung ikaw ay nahihirapang mag-heal at hindi ka na mag-heal na parang wala nang katapusan ito, matutuluyan na mag-heal ka pagka naunawaan mo ito. Kaya para dun sa mga tao na talagang napagkakamalan na ang pain nila, ang kanilang sufferings ay failure sa pag-move on, talagang hindi maaaring hindi ko babalikan ang aking ex, hahanapin ko siya, ako'y mag-aantay, hindi ako mag-aasawa at siya nga antayin ko, ganito ganyan, antayin ko mamatay yung kanyang yung kanyang bago. Ay hindi gayon eh. Okay, hindi gayon. So yun medyo mahaba na yung content. Okay, so napasarap. Okay, na-carried away ako. So see you in my next content. I hope it helps. Bye for now.